the impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan namin kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa. Kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday. Nanumpa na po bilang presiding officer si Senate President Cheese Escudero para po sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ano bang ibig sabihin po nito, Senator? Ang ibig sabihin ng ginawa kahapon is that the impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan namin kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa. Kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday, on Wednesday, bukas. Opo. So by June 11 po yan, tama? Yung sa schedule nga na sinabi ni Senate President Cheese Escudero, by June 11 kayo magko-convene. Ano ho ba yung mga aasahan natin that time, Senator Bato, para ma-picture out po ng ating mga kababayan? Marami pang bagay na iti-pick up ngayon today doon sa floor. Opo. Hindi ko ma-picture out kung anong mangyayari ngayon, pero panoorin na lang ninyo kung anong mga development na mamaya sa floor. Opo. Pero yung pagbasa po ng articles of impeachment nga laban dito kay Vice President Sara Duterte, on June 11 po yan gagawin. Tama ho ba, Senator? Yeah, correct. Opo. At doon sa araw po na yan ay pagbobotohan po ninyo kung kayo'y pabor na ipagpatuloy itong impeachment o hindi? Well, hindi pa. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Basta mahirap magbalita kung anong gagawin at anong mga plano natin. Panoorin na lang natin kung ano mangyayari. Opo. Doon po sa speech ni Senate President Cheese Escudero kagabi, Senator Bato, kayo ba ano bang masasabi po ninyo doon sa kanya naging pahayag? Kaugnay nga po dyan sa mga issues na kaugnay dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Well, I identify myself with the sentiment of the Senate President. Yung sinabi niya lahat kagabi doon sa floor. Yung bumaba pa siya sa kanyang upuan, bumaba siya sa floor para explain ang lahat, para pantay-pantay kaming lahat magbigay ng puro-puro patungkol dito sa impeachment. So, agree ako doon sa mga sinasabi niya kagabi. Opo. Ang isa sa mga issue, dapat itawid ang impeachment trial ni VP Sara from 19th Congress to 20th Congress, Senator. Sorry. Yung particular issue na yun is medyo meron kaming disagreement. All others, okay ako, agree ako doon sa kanya. Pero yung pagtawid, ako ay naniniwala na hindi dapat tumawid. Opo. At itong i-final po ninyo, isinusulong na resolusyon, Senator, na i-dismiss itong impeachment trial nga ni VP Sara Duterte.
Ano ho ba ang magiging status nito? Hindi pa nakafile, no, Jed at Admar, hindi pa nakafile. As I've said, hintayin na lang natin mamaya doon sa floor kung anong mangyari. Kasi maraming mga madidevelop na mga issues mamaya. Hintayin na lang natin. So far, yung draft na sinasabi ko, kung saan, draft pa lang yun, ha? Nagkagulo-gulo na sila lahat, no? Makita mo yung kung gaano, anong reaksyon nila, draft pa lang yun. Kumbaga sa basketball, na pump fake lang sila. Nagsipagliparan ng depensa. So, tingnan lang natin mamaya. Opo. Marami din nagsasabi, Senator, nag-react. Tulad nga ng sabi mo, maraming nagsalita patungkol nga doon sa draft resolution po ninyo. Ang sabi, unconstitutional. Ano naman po masasabi po nyo doon? Well, lahat naman may kanya-kanyang kuro-kuro, may kanya-kanyang opinion dyan sa mga bagay-bagay niyan. At alam ko yung mga opinion nila ay lahat yan mayroong kanya-kanyang biases. So titingnan lang natin. Basta ang importante, the Senate will be the one to judge the impeachment complaint. Opo. Senator, si Partner Admar, para po sa mga karagdagang katanungan po, para po sa inyo. Senador, maayong buntag. Yes, Kamusta Admar. na po yung parang suwestyon ni Senador Tolentino po? Parang meron siyang schedule doon. Napagdesisyonan na po ba kung yun ang susundin? Hindi pa na-desisyonan yun. Opo. And how about yung resolution naman po ni Senador Robin Hood Padilla po, Senador? Well, mas maganda siguro siya na lang ang tanungin nyo, no? Siya na lang ang tanungin nyo dahil mas maganda siya ang tanungin kung anong nangyari sa kanyang resolution at siya talaga ang may eksaktong alam doon sa kanyang resolution na ginawa. Opo. Ano naman po yung masasabi po ninyo, Senador, sa maraming paglabas ng mga parang mga manifesto kuno mula sa iba't ibang mga paaralan, mga law school at grupo daw ng mga estudyante na nananawagan ukol dito, pero napuna sila ni Senador Cayetano dahil parang hindi consistent. Maraming mga issue mga nagsilitawan, pero dito sila parang nagkaisa na maglabas po ng manifesto, Senador. Yeah, everything is well planned, orchestrated. And alam na natin kung ano talagang punot dulo nito. But let them wala naman nagpipigil sa kanila. Let them express their opinion, let them express their desire. At tayo naman, kung may sarili tayong opinion at pananaw sa isang issue, ay ipapalabas rin natin. Hindi naman porque sila lang ang may alam, sila lang ang may karapatan na magsabi kung ano ang tama at anong mali. Hindi po yan. So, titingnan natin what will develop in the coming days. Opo. And dito naman po sa issue po recently na naging desisyon po ng Estados Unidos laban po dito sa mga nakikipag-ugnayan or firstly doon sa mga judge ng ICC at doon sa mga makikipag-ugnayan na sa kanila napapatawan din po ng sanction. Ano po yung basa nyo po rito na maaaring magkaroon ng implikasyon lalo na dito sa usapin po ng ICC case na kinakaharap po ni former President Rodrigo Duterte po, Senador, na pinayagan at isinuko mismo ng gobyerno ng Pilipinas mula sa Banyagang Korte? Isa lang nakikita ko dyan. Nasa quandary ngayon ang gobyerno ng Pilipinas. Kung sila, tuliro kung ano mangyayari dito dahil they are torn between cooperating with sanctions being imposed by the US government at saka dipinsahan yung kanilang aksyon na paghatid kay Pangulong Duterte on a silver platter doon sa ICC. So confused sila ngayon. Anong gagawin nila? Gusto nilang being kaalyado ng Estados Unidos ay gusto lang makisama sa intensyon ng US government to sanction the
illegal acts being committed by ICC doon sa mga sovereign states, sovereign countries. So, yan, nakikita ko lang. Hindi nila sukat akalain na ganito ang mangyayari. Kaya their hands are full. Bahala na sila dumiskarte dyan. Kagagawan man nila yan. Tingnan natin kung what will happen next. Opo, and meron din po kayong isiniwalat na yung paghihimok sa mga opisyal ng PNP na bumaliktad at magtestigo po laban sa inyo. Nakikita nyo rin po ba na mahahagip din sila sa sanksyon na ito, Senador? Sigurado. Lahat ng mga nag-uudyok sa ating mga pulis at mga retiradong pulis na tumistigo laban sa amin ni Pangulong Duterte at pumirma ng prepared affidavit ay sigurado may kasama yan doon sa tinutukoy ng US government. Opo, at paano naman yung gagawin nilang palusot na hindi naman kami sa ICC nakipag-ugnayan kundi sa Interpol, kaya inihatid namin ang dating Pangulo sa The Hague? Oy, yung dalawang tao na investigador ng ICC, investigador yun ng ICC ha, hindi yun investigador ng Interpol. Mga taga-ICC talaga yun, mga investigador ng ICC. Kaya wala silang kawala dyan. Opo, kabilang din po ba kayo, Senador, sa nag-aantay sa magiging komento o opinion ukol dito ni Marcos Jr. po? Komento sa ano? Patungkol po dito sa naging desisyon ng ICC na maaring mahagip ang gobyerno ng Pilipinas. Ng USA? Opo. Na mahagip ang Pilipinas? Opo, kung ano, kasi wala ding komento o ukol pa dito si President Marcos Jr. kung di ako nagkakamali po. Wala. Hindi na ako naghihintay kasi alam ko naman, depensahan nila ang sarili nila. Obvious yan, magdidepensa yung sarili nila. But then, ang hinihintay ko talaga is yung magiging action ng US government. Yan ang hinihintay ko. Hindi yung kanilang palusot, kung anong palusot na sasabihin nila. Ang akin lang is yung action ng US government kung talagang totoo sila na gagawa sila ng sanksyon doon sa mga tao na nagko-cooperate with the ICC sa pakikialam nila sa mga sovereign nations. Opo. Senator, huli na lang po. Balikan ko lang po yung impeachment. Ano ho ba yung fearless forecast po ninyo? Ito ba'y madidismiss considering po sa mga kasamahan po ninyo dyan sa Senado? Well, that would be although hindi pa nag-convene ang impeachment court, pero hindi lang muna ako magkomento kung anong forecast ko dyan.